few reminders as always to please silence your phone. Pakisabi sa katabi, paki-silent muna. Yan, saglit lang naman. Amen? Amen. Also, get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo. Meron na po bang mga panulat? Amen. Kung wala, manghiram ka muna sa katabi. And don't forget to invest and invite as always kasi ito yung iyong crown para sa Panginoon pagdating natin sa langit. At napapangiti mo ang Diyos once you bring souls to the Lord. Amen po ba? Amen. Also, don't forget to watch our online worship service. May dalawa po tayong worship service every Wednesday. Anong oras po yan? 6:00. Yan. And every Sunday naman po, just like today, every 8 in the morning. At salamat po sa buhay ng ating mga kapatid sa Techspert and sa multimedia. Palapakan naman natin sila sapagkat sila ang nagpapagal for us to have our online broadcast. Thank you so much. Alright, so handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Handa na po ba tayo? Amen. So kung handa na po tayo, sabay-sabay nating ideklara in 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? Sabi ng iba sa mga bagong atin, ano ba yung Macarius? Aba, magandang tuklasin. Ang ibig sabihin nito ay super blessed. Hindi ka lang blessed, happier, hindi ka lang happy. Sapagkat ang nagpapasaya at nagpapayaman sa'yo ay walang iba kundi ang mayaman na Diyos. Can you hear amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Again, my name is Pastor Gani V, and let's begin with our lesson. We're still under the topic or theme entitled God's Love According to Scripture, Not from Human Standard. And last part na po ito, yung part 4, ang title po ay If You Are Not Loving, You Are Not Living. Isa pa nga po, if you are not loving, you are not living. By the way, thank you so much po sa mga nanood last Sunday sa ating online global. No, salamat po sa mga nag-comment din at sobrang appreciate po namin yan. Alam nyo na po, pag nanonood po kayo. Nanood ba kayo? Wala atang nanood eh. Ako po ang guest speaker last Sunday sa ating online global, just so you know. Amen po mga kapatid. Alright, so let's begin. If you are not loving, you are not living. Sa unang dinig, totoo naman na kapag walang nagmamahal sa'yo, di ba? Walang nag-aalaga sa'yo, at walang kumakalinga, umaasikaso sa'yo, mahirap ang buhay. Tama ba? Amen po ba mga kapatid? Kaya, maigi na rin po kasi alam natin na kapag marunong ka magmahal, ito ay tunay na nagpapakitang may buhay ang iyong buhay. Amen mga kapatid? Kasi kahit mayaman ka, kahit sikat ka, at kahit pa makapangyarihan ka, kung wala naman nagmamahal sa'yo, baliwala din. Can you hear amen? Pero marami din ang aalma sa katagang ito. Kasi hindi lang naman po love ang kailangan ng marami para mabuhay. Amen po ba? Bigas. Sabihin sa katabi, bigas. Kailangan din ng bigas. Amen po ba? Kahit na mahal na mahal mo ang isang tao na yan, ang kailangan mo pa rin ay maisasaing. Amen po ba? Naisasaing bang pagmamahal? Hindi naman, no? So, ang ibig sabihin lamang po ay dapat magsumikap din tayo para po umangat ang ating buhay. Mag-aral mabuti sa mga estudyante, magtrabaho ng maayos sa mga nagtatrabaho at sa mga nag-aaral para makapaghanap kayo ng maganda at maayos na sahod at trabaho. Can you hear amen? Amen. So hindi lamang po loving ang kailangan natin, happy living din, but in general, ang pag-ibig po ang susi ng lahat. Can you hear amen? Kahit ano pang problema yan, kahit ano pang usapin, pag in-apply mo na ang pag-ibig, lalo ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay may solusyon. Shout amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Are you with me? Alright, so our text is from Matthew chapter 22, 34 hanggang 40. Pero tatalon tayo sa verse 36. Sige, talon tayo. Yan. Verse 36, Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Nagtatanong po yung mga Pharisees dito, the teachers of the law. Matatalino po sila. Pero nagtatanong kay Jesus. Sabi ni Jesus replied, 37, you must love the Lord, everybody. You must love the Lord your God with all of your heart, all of your soul, and all of your mind. 38, this is the first and greatest
commandment. Verse 39, next po. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. 40, all the other commandments and all the demands of the prophets are based on these two commandments. No? So lahat daw po ng utos ng mga propeta ay nakabase po sa dalawa na ito. Ano po yon? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen. So, ibig sabihin po nito, next, God's commands are meant to be what? Obeyed. Ang ganda ng journal natin, no? Very related. Amen po ba? Sapagkat naniniwala ka sa salita ng Diyos, naniniwala ka sa Biblia, kaya ka sumusunod sa Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. And God's command, hindi utos ng tao. Kasi pag tao nag-utos, baka papalya. Pero pag ang Diyos ang nag-utos, dapat itong sundin. It needs to be followed, to keep, especially by us, His children. Anak po ba tayo ng Diyos? Kaya kung anak tayo ng Diyos, sumusunod tayo sa ating Ama sa Langit. Can you hear amen? Amen. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito po ang sabi. After all this, there is only one thing to say. Ano po yon? Have reverence for God and obey, ano po yon? Obey His commands. Because this is all that we are what? Created for. No? So dalawa lang. Have reverence. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang Diyos. At ano? At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang dahilan bakit tayo iniluwal, bakit tayo nilikha sa mundong ito. Can you amen? Amen po ba? Do you agree with that? Sapagkat ang iba po, ang iniisip nila, kaya sila pinanganak ay para magtrabaho na magtrabaho. Do you believe that, mga kapatid? Hindi po. Kasi hindi naman mawawala ang trabaho. Can you amen? At pag nawala ka na nga, mawawala pa rin ang trabaho na yan, pero ang paglilingkod mo sa Diyos, hindi mawawala kasi abot ito hanggang eternity sa langit. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. So, that is what we are created for. That is to obey, sumunod sa kalooban at salita ng Diyos. Tingnan niyo po sa NIV. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Ano po yon? Everybody, fear God and keep His commandment. Look at the next line. For this is the whole duty of man. No? Every person, ito po ang kanyang duty. No? Para sa Diyos. Ano po yon? To keep His commandments. Sabi sa New Century Version, now everything has been heard, so I give my final advice. What is the advice of the wisest person in the Bible? Honor God and obey His commands, because this is all people must do. No? Ito ang dapat gawin ng lahat ng tao. Tingnan mo ang katabi mo. Amen po ba? Yan, ikaw at ako, ito ang dapat nating gawin. To fear God and obey His commandments. Can I hear amen? Amen. So next, our whole duty is, dalawa po yan. Ano po yan? To love God and to love people. Do you believe this? Amen po mga kapatid? Yan lang pala ang gagawin natin. Dalawang utos ng Diyos. Ano po yon? Mahalin mo ang Diyos. Mahal niyo po bang Diyos? Check na check. Mahal niyo po bang yung kapwa? Gaya ng inyong sarili. Check din po yan. Amen po mga kapatid. Because all other commands are based, sabi ng basa natin kanina, base sa dalawang utos na ito. So dalawa po ang utos o duty ng tao. Yung una, para sa Diyos. Sabihin sa katabi, para sa Diyos. At yung ikalawa naman ay para sa tao. So nilinaw ng Diyos na hindi lang puro para sa Kanya. Nakukuha niyo po yung mga kapatid. Amen po ba? May gagawin ka rin para sa iyong kapwa. Although top priority natin ang Diyos, siya po ang dapat na ibigin natin at sundin natin, pero dapat maramdaman din ang kapwa mo. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Sabihin mo, mahal ako ng Diyos, mahal ko ang Diyos, pero hindi mo maibig ang iyong kapwa, kulang din po ito. We need to love God and to love people. Do you get that mga kapatid? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. So, actually, yung dalawang utos na ito ay sinummarize pa, no, ni Apostol Pablo in just one command. What is that? Romans chapter 13, verse
10. Sabi dyan, if you love others, ano sabi? You will never do them wrong. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya ginagawa ng masama. Look at the next line. To love then is to what? Obey the whole law. Nakuha niyo po yan? Ang magmahal pala, Eka, ay ang pagsunod. Saan daw? Isa lang ba? Dalawa lang ba? 10 lang ba? Hindi. To the whole law. Amen po ba? So, susi talaga ay ang pag-ibig para masunod mo ang lahat ng utos ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Next, if we love God most, we will love others best. Do you believe this? Amen po ba? Kasi susunod tayo sa utos ng Diyos. At isa po sa utos ng Panginoon ay ibigin mo rin ang iyong kapwa. Huwag lang puro sarili. Tama po mga kapatid? Kasi tayong mga tao na sanay na ang mahal natin ay una muna ang ating sarili. Can you hear amen? Amen po ba? Pag bumili ka ng Jollibee, sinong una mong kapapakainin? Yung katabi mo o ikaw? Yung kapatid mo na yan o ikaw? Ako muna, yung tira sa'yo. Paano kung walang matira? Parang pagbili ng donut, no? Sabi niya, sige, hati tayo. Sa'yo yung gitna. Donut ang binili. Walang natira. Andiyan po ba yung kapatid? So if you love God the most, we will also love others best. Can you hear amen? At sabi po ni Pastor Gani, ito po yon. Kaya nagagawa kitang mahalin kasi mahal ko si Lord. Kayo din ba ganon? Amen po ba? Mga hindi ka ibig-ibig, pilit mong inuunawa, pilit mong pinagtsatsagaan, minamahal mo sila kasi hindi naman sila yun eh. Amen po ba? Kaya pag mahal mo ang Diyos, nagagawa mo na rin na mahalin ang iyong kapwa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Hindi yung wala ka lang gagawin. Sabi mo, ikaw ay Christian pero wala kang ginagawa para sa iyong kapwa. Can you hear amen? Amen po ba? Mahal kita kasi mahal ko si Lord. Alisin mo si Lord sa ating usapan, hindi tayo magpapansinan o hindi tayo mag-uusap. Can you hear amen? Buti na lamang po, sabi ng kataga, I love you with the love of the Lord. Sige nga, sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Amen po mga kapatid? With the love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya kita naiibig. Kaya dapat po, lagi tayong magsisimula kanino? Sa tao ba o sa Diyos? Sa Diyos at sa Kanyang pagmamahal. Kaya nga sabi ko dati, huwag mong sabihin na mahal mo ang Diyos, nagbabago yan eh. Sabihin mo, mahal na mahal ako ni Lord. Amen po ba mga kapatid? For if we love God the most, we will love others in ourselves best. Amen po ba? Amen. Next, kaya sabi po ng iba, kung naghahanap ka rin lang ng mapapangasawa, hanapin mo yung inuuna ang Diyos kesa ikaw. Hello? At biglang tataas ang kilay ng marami. Uunahin siya kaysa ako? Andiyan po ba yung mga kapatid? Bakit siya ang uunahin? No? Bakit siya ang uunahin? Hindi ang pamilya niya. Bakit puro gawain? Bakit puro church? Paano ang pamilya? Paano ang anak? Paano ako? Sinasabi ng maraming tao. Amen po ba? So why? Bakit nga po ba? Tingnan niyo po yung quotation na sabi rito. Sabi diyan, a real man doesn't put his woman first. A real man puts God first because he knows that he has to follow God in order to lead his lady. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kasi pag mas mahal niya si Lord, magagawa na rin niyang mahalin ikaw unconditionally. Bakit? Hindi ka naman perfect eh. Sino po sa inyong perfect dito? Taas ang kamay. Kasi pag perfect ka, walang awayan, walang gulo sa bahay. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pag wala si Lord, nako, sigurado ang iyong tahanan ay gera, gulo. Amen po mga kapatid. Kaya okay lang na second ka lang, second place ka lang sa buhay niya at puso niya kasi ang number 1 niya ay walang iba kundi si Jesus. Can you hear amen? Palapakan natin ang Panginoon. Okay lang po ba? Okay lang yun. Sabi ng quote, fall in love with God first and He will give you the right person that you deserve in the right time. Amen po ba? Una mong mahalin ang Diyos. Kasi pag mahal mo ang Diyos, kaya mo na ring mahalin ang iyong kapwa. Amen po ba mga kapatid? Amen. I remember po, nung last Pastor's Appreciation Month, yung mga children po, nagbigay sa akin ng ribbon, no?
na kinulayan nila. At ang nakasulat doon, sabi yan, second place, best pastor. At tapos nakalagay ang pangalan ko, Pastor Gani. So sabi ko, second lang. Yan. Kasi nasa baba pala ang nakalagay, Jesus is the first. Kinaya, amen? Kaya okay lang yon. At least alam nila na ang the best, ang pinaka-highest na pastor ay walang iba kundi si Jesus. At tayo po ay papangalawalawang sapagkat ang Diyos lang ang deserving na itaas papurihan sa lugar na ito. Kinaya, amen? Amen po ba? Pag wala naman si Jesus, bali wala rin ang ating ginagawa sa lugar na ito. Kinaya, amen? Amen. Kaya sabi niya, okay lang. Kahit second ka lang. Amen po mga kapatid? Amen. Sabi ng iba, para namang kabaliwan tong pinagsasabi ng pastor na ito. Amen po ba? Kasi parang hindi practical at hindi po maganda. How can you love someone best by loving someone else the most? Paano nga ba? Brothers and sisters, posible po ito depende sa iyong tinatawag na, next po, motivation. Sabihin mo nga, motivation. Amen po ba? Kasi kapag ka tao, ang motivation mo para mahalin din ng ibang tao, pag nagkagalit kayo, nawawala, nananabang ang iyong pagmamahal sa tao na yon, sa tao na yan. Can you hear amen? Amen po ba? Pero pag ang Diyos ang iyong motivation, siya ang mahal mo, siya ang first love mo, hindi po yan mawawala sapagkat ang pag-ibig ng Diyos is unending. Sabi mo nga, unending. Hindi po yan nagbabago at di natatapos. Can you hear amen? Pag sinabi ng Diyos na mahal ka niya, hanggang dulo na po yon. Makauwi tayo sa langit. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. So, kailangan po sabihin natin palagi, mahal na mahal ako ng Diyos. Can you hear amen? Sige, sabihin natin, mahal na mahal ako ng Diyos. Can you hear amen? Amen. So, may rason si Jesus kung bakit sinabi niya na yung ikalawang utos ay equally important. No? Kagaya nung mahalin ng Diyos. Ano po ba yung ikalawang utos? Mahalin ng kapwa. Gaya ng iyong sarili. Amen po ba? If we love God with all our heart, we will love our neighbor as ourselves. Kasi po, ang function po nito ay yung faith and works. Parang ganun po yon. Lagi siyang magkasama. Amen po ba? Kaya pag sinabi mong, mahal ko ang Diyos, automatic po yan, dapat mahal mo rin ang iyong kapwa. Amen po ba mga kapatid? Kasi naturalesa ng tao, mahalin niya ang kanyang sarili kaysa ang iba. Amen po ba? Amen. Next. He first loved us. Sa Tagalog, sino ang unang umibig sa atin? Ang Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. The reason we love others best when we love God the most is that love in its truest form, purest form, only comes from God. Ang tunay, ang pinakapuro na pagmamahal, hindi galing sa tao. Kanino po galing? Sa ating Diyos na buhay. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Can you hear amen? Amen po ba? At kung titingnan mo ang pag-ibig, ito po ay ang pangunahin na karakter ng Diyos. Kaya nga, nung dati, mga panahong 90s, may mga Islam book na tinatawag. At ang unang tanong doon ay, what is love? At marami ang nagsasagot, love is blind. Mali. Sabihin sa katabi, mali. Dapat ang isagot mo, what is love? God is love. Amen po mga kapatid? Yun ang dapat papasok sa isip mo. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Can you hear amen? Amen. Tandaan po ninyo ito. Ipinauna na ng Diyos na ibigay ang kanyang pagmamahal para wala tayong excuse na mahalin ang ating kapwa. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Binigyan ka, sabihin sa katabi, binigyan ka ng love. Amen po ba? Ng Diyos, kaya dapat may ibibigay ka rin. Tama po ba? Kasapagat wala kang kayang ibigay kung wala namang ibinigay sa iyo. Tama po ba? Example, pera. Amen po ba? Makakapagbigay ka ba ng pera kung walang unang nagbigay sa iyo? Hello? Ang trabaho mo, ang sahod mo, ang mga tao nakapaligid sa iyo, makakapagbigay ka po ba? Hindi. Kasi may kataga po tayo na, you cannot give what you don't have. Hindi mo kayang ibigay ang bagay na wala ka. Hindi mo mapipilit ang isang tao na magbigay nang wala siya.
Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kasi baka hindi niya pakilala ang Lord at hindi niya pakilala ang pagmamahal ng Diyos. So, hindi niya rin alam yung Word of God na Acts 20 verse 35. Na ang sabi doon ay, it is better to give than to receive. Ang pagpapala po ay wala sa pagtanggap. Ang pagpapala ay nasa pagbibigay sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi nga, hindi pa niya alam. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po dito sa church, pag nagbibigay po kayo, it is called the seed money. Sabihin nyo nga po, seed money. Yan, yung buto, tinatanim nyo po yan. At sino pong aani pagdating ng araw? Kayo din po. Can you hear amen? Hindi ka lugi pag nagbibigay ka kasi ang binibigyan mo ay ang gawain ng Diyos at ang mga lingkod ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Now, parang selfish kapag ang sanabi ng Diyos ay ako lang ang mamahalin mo, wala nang iba pa. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kasi nga, ang gusto ng Diyos talaga, siya lang ang mahal mo, wala nang iba. Pero dapat nating maintindihan na deserving ng Diyos na siya lang ang mamahalin natin. Bakit? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Sapagkat sa Kanya nanggagaling ang purest, truest, and perfect love na wala ang ibang Diyos. Do you believe that mga kapatid? Wala. Kung may kilala ka pang ibang Diyos, walang pagmamahal na puro yan, na totoo at perpekto. Lagi yung may kakulangan. Pero pag ang Diyos ang nagmahal, pinakapuro. Can you hear amen? Kaya ang dapat lang natin mahalin, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kasi pag mahal mo na ang Diyos, then you would be able to love others as well for the best of everyone. Can you hear amen? Amen. Next po, the horrible result of not loving God most. No? Ano po ba yung horrible result? Ano po ba yung kahindik-hindik na bunga o resulta nito? Kapag hindi mo inibig ang Diyos ng una sa lahat, ano mangyayari? Ang pag-ibig na yan ay titigil at matatapos. Amen po mga kapatid? Kasi pag-ibig lang yan ng tao. Amen po ba? Ang pag-ibig ng tao, yung eros, philos, at storge, anong tawag natin doon? Nawawala, tumatabang, at kinakapos. Are you with me mga kapatid? Kaya pag yan ang gagamitin mo na pagmamahal, stop na. Kapag ayaw mo nang magmahal, ayaw na talaga. Can you hear amen? Kaya yan po ang pinaka-horrible na resulta ng mga bagay na yan. Next po, when we or anything else that is possible become our supreme love instead of God, sabi dyan, love becomes distorted and ano daw? Disease. Pag sinabing distorted, ito po ay inaccurate, hindi na tamang pagmamahal. Ano pa? Disease, unhealthy na ang pagmamahal na yan. Walang standard basis. Kaya po, marami po ang lumalabas na lovers of self. Mahal ko lang ang sarili ko. Wala akong pakialam sa iba. Can you hear amen? Ganun po ang marami. Amen po mga kapatid. Samantalang dapat mahalin din natin ang Diyos at mahalin natin ang kapwa gaya ng ating sarili. Can you hear amen? Amen. Kaya naman po, madalas merong awayan, sakitan, hiwalayan sa mga nagmamahalan. Bakit? Sapagkat ang pagmamahal na ating nakikita is distorted, disease, confused, and conflict. A lot of heartbreaks and violence inside the family. Can I hear amen? Amen. Siyempre, pag love mo lang ang sarili mo, gagawin mo lang yung gusto mo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At yung sa tingin mo yung makakabuti sa'yo, kahit pa sa tingin mo ay hindi ito okay para sa Diyos. Amen po ba? So yan ang love na pinapakita ng tao. Now, let's look at the greatest love ever shown. Tingnan po natin ito. So, there's no greater love na ipinakita sa Bible at sa buong mundo maliban sa pag-ibig ni Jesus para sa atin. Mahal ba tayo ni Jesus? Amen. So, papaano niya ito pinakita? Silipin po natin ulit. Why is it called the greatest love? Sabihin nga natin, greatest love. Yan. Pinakadakila na ito ha. No? Hindi lang dakila, kundi pinakadakila. Let's look at this. Why
The first one is God is rich in mercy. No? Mayaman siya saan? Sa awa. Are you with me mga kapatid? Tanong ko sa'yo, maawain ka ba? O wala kang awa? Kahit nakikita mo nang nasasaktan na, nahihirapan na, wala ka lang pake. Where's the love? Sabi nga nila. Pero ang pag-ibig ng Diyos, rich in mercy. What else? He gave His only Son. Amen po ba? Sino yung anak niya? Si Jesus. Mahal mo bang yung kapwa, gaya ng iyong sarili? Kaya mo bang ibigay ang iyong isa mong anak na alay para sa kasalanan ng ibang tao? O sinong anak mo? Pangalanan natin. Pero si Jesus, ay si Lord, si God, kaisa-isa lang anak niya at ang pangalan ay Jesus, ibinigay pa niya. Mahal ka ba niya? Yes. Amen? What else? At it was while we were still sinners that Christ died for us. Makasalanan ka pa, hindi ka pa mabait, hindi ka pa nagcha-church, hindi ka pa nagpe-pray, hindi ka pa nagbibigay dyan sa basket na yan. Minahal ka na ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Eh yung iba, naku, pag hindi talaga kaibig-ibig, bahala ka sa buhay mo. Amen po ba? Pero madumi at marungis ka pa, minahal ka na ng Panginoon. Palapakan naman natin ang ating Diyos na nagmamahal. What else gives us new life? Gusto niyo po ba ng bagong buhay? Ako, how I wish na kung bibigyan ako ng Lord ng panibago pang buhay, no? Mag-start ulit. I will always take that opportunity. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi alam mo yung mga nangyari sa'yo dati sablay. Are you with me mga kapatid? And yet, God has given us new life in Jesus Christ. Can you hear amen? Kaya hindi na ikaw ang dating ikaw, ikaw ay bago na. Shout amen. Amen. Also, He transformed us from the children of wrath back into children of God. Anak ka na ng Diyos. Sabi sa katabi, anak ka na ng Diyos. Sabi ng iba, paano ako naging anak ng Diyos? Makasalanan ako. Because of your born again spirit. Can you hear amen? Hindi pang yung kaluluwa, hindi pang yung katawan, nagkakasala yan eh. Pero ang yung born again spirit, ipinanganak ng banal na spirito, John 3:6-7, kaya naman ikaw ay nagbinigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Amen po ba? Are you convinced anak ka ng Diyos? That is very important. Amen po ba? Kasi pag anak ka ng Diyos, uuwi ka sa langit. Amen mga kapatid? Amen. Sino pong mga tagalangit dito? Pumalakpak ng malakas at sumigaw, I love you, Jesus! Amen. Bakit? Bakit mahal mo si Jesus? Itong huli niyang ginawa. He lay down His life for His friend. Hello? Namatay siya para sa iyo. Tanong, kaya mo bang mamatay dyan sa katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. Kaya mo bang mamatay para dyan? Sa kabila na lang, baka may option. O sa likod. Sabi ng iba, no, I love me. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Pero si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya totoo ang pag-ibig ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me mga kapatid? Kaya nagagawa nating mahalin ang ating kapwa. Kasi alam mo, una kang minahal. Ipinakita ng Diyos ang pagmamahal na yan sa atin. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Buti na lang po nandyan si Lord. Kasi kung yung dating ikaw, naku po, baka hindi mo magustuhan kung ano yung respond ko sa iyo. Andiyan po ba yung mga kapatid? Sabihin natin, buti na lang, nandyan si Lord. Amen po mga kapatid? Next, sabi dyan, how we love others, particularly other Christians, reveals how we love God. Tama ba? Minsan o madalas, hindi natin nagagawang ibigin ang ating kapwa. Tama? Maging umamin ka. Hindi mo namamahal ang iyong kapatiran. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Doon minsan tinatry mo naman. Sabi sa katabi, tinatry ko naman eh. Hello? Kaya lang baka nasa stage of forgiveness pa siya. Wala pa sa love or agape. Kaya minsan po, ang naibibigay natin na love ay 85%, 90%, o minsan naman po, mas mababa, 50%, 45%, at pababa ng pababa. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? So, sabi ng nakasulat, ito'y nagpapakita kung gaano mo kamahal si Lord. Kaya pag sinabi mong, I love you, Lord, ang tatanungin ng Diyos,
Anak, ilang percent? Hello? Nandiyan po yung kapatid? Ilang porsyento ang ibinibigay mong pagmamahal sa iyong kapwa? 100 ba? 50 ba? Or 0%? Are you with me mga kapatid? Amen po ba? At sabi po ni Apostle John puts it bluntly in 1 John chapter 4 verse 20. Sabi rito, if someone says, I love God, but hate a Christian brother or sister, that person is what? A liar. Sinungaling. For if we don't love people we can see, how can we love God when we have whom we have not seen? Amen po ba? Paano nga mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Samantalang ayan ang iyong kapwa na dapat mahalin mo, na nakikita mo. Can I hear amen? Amen po ba? So, yung title po natin kanina, ano yung title natin? If you are not loving, you are not living. No? So, dadagdagan ko na lang po para kompleto. If you are not loving, you are not living. Ang tanong, not living for what? You are not living like Jesus. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Hindi ka nabubuhay kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Amen po ba? And our love for each other is an indicator. Tingnan nyo nga po ito. Sabihin nyo nga po, indicator of the place God is holding in our heart. No? Napaka-expert ng Diyos sa bagay na yan. Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, dapat may makitang bunga, may indicator, may resulta sa ating mga buhay. Can you hear amen? Sabi ng Bible, pag meron kang faith, dapat meron kang kasamang works. Amen po ba? Sinabi mong, mayaman na ako, magaling na ako. Anong gagawin mo? Tutunga nga lang? Hindi. Ipapamuhay mo ito. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pag sinabi mong you love your doctrines, dapat po it is revealed with your deeds sa iyong mga kilos at ginagawa. Can you hear amen? Ano ba ang isa sa mga doktrina natin? Ikaw ay iniligtas ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Sino bang nagligtas sa atin? Tayo o si Kristo? Si Kristo lang. Kaya kapag ka nagtatanong ka, ligtas pa ba ako? Hindi na ako nag-church eh. Ay magtanong ka talaga kung ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Sapagkat sabi ng iba, pupunta ako sa langit pag ako'y magbait, ako'y gumagawa ng mabuti. Eh paano pag hindi ka na gumagawa ng mabuti? Impyerno ka ba? Andiyan po kayo mga kapatid. Pero kung si Kristo ang nagmahal sa iyo at nagligtas sa iyo, sigurado ikaw ay ligtas. And that is one of the doctrine. Can you hear amen? Kaya ano man ang mangyari sa iyo, mag-church ka pa rin. Sabi sa katabi, mag-church ka pa rin. Kasi mahal na mahal ka ni Kristo. Shout amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. And what else? Sabi niya sa baba, our love for God is revealed by our love for others. No? Makikita mo ang isang tao na ito, mahal na mahal si Lord kung kaya niyang mahalin ang kanyang kapwa, ang mga kapatiran. Can I hear amen? Sa kilos o sa gawa, makikita. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Sabi nga, sa bunga makikilala. Matthew 7:16. Sabi diyan, by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or fig from thistles? 17. Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. 18. Look at the contrast. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. No? So, napakasimple. Sa bunga makikilala, hindi sa bunganga. Sabi sa katabi, hindi sa bunganga. Mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Kalala magsalita, kung hindi mo rin lang naman papakita sa iyong gawa. Can you hear amen? Are you with me mga kapatid? Romans 12 verse 9 to 10, napakaganda. Sa NLT, don't just pretend that you love others. Ano sabi? Really love them. Totoong mahalin mo sila. Bakit? Hate what is wrong. Stand on the side of the good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. No? Huwag ka lang mag-pretend. Sige. No? Mahal ko yan. Kahit na alam mo naman nagpapanggap ka lang.
really love them, ang sabi ng Panginoon. Can I hear amen? Amen. Since the greatest and the second greatest commandments are involved in these things, alam natin na importante ito sa Diyos. Amen po ba? Importante ba sa Diyos na mahalin mo siya? Importante rin ba na mahalin mo ang iyong kapwa? Amen. Yes, it is very important. Because if we see that in ourselves, makikita mo nga na ikaw ay tunay na nagmamahal. Can I hear amen? You are a channel of blessings and channel of love ng pagmamahal ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Next, sabi po dyan ulit, if we love God most, ano po sabi? We will love others best. Amen? But this is an unpleasant command. Parang hindi magandang utos ito, Lord. Tama ba, kapatid? Kasi sabi ng iba, paano ko nga mamahalin yung kapwa ko na hindi ko naman kaibig-ibig? Naiinis nga ako pag nandyan na siya, kaya nga minsan ayaw ko na mag-charge. Andiyan po ba yung kapatid? Yes, it is possible. Sabi ko na nga kanina, kung ang motivation mo ay walang iba, hindi ang iyong sarili, kundi ang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Sabi na, anong mapapala ko kung mahalin ko siya? No? Meron ka mapapala. Kasi una, minahal mo na ang Diyos bago mo pa siya mahalin. Can you hear amen? Kaya okay lang na mahalin natin ang ating kapwa. Are you with me, mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Let me share with you a story. Look at this. Ang title po ay Big Rocks in First. No? Ang mga malalaking bato ang maunang ilagay. Meron pong isang professor sa isang university at syempre orientation, bagong pasok ang mga freshmen at wala siyang sinasabing salita. Basta pumasok siya sa kwarto, may dala siyang isang jar na malaki ang bunganga at may dala siyang mga bato. Ngayon, isa-isa niyang inilagay ang mga bato sa loob ng jar o ng bote na iyon. At ang tanong niya, is this jar full? Puno na ba ang jar na ito? Ang sagot ng marami, yes! Sapagkat nakita nga nila, siksik na at puno na. Ngayon, kumuha ulit ang professor sa ilalim ng mesa ng isang bucket ng gravel, ng graba. Ibinuhos niya yon doon sa garapon at yung mga maliliit na bato ay sumiksik pa doon sa garapon na iyon. Ang tanong niya ulit, is this jar full? Puno na ba ang jar na ito? Ang sagot nila, nag-isip, hindi pa. Yan. Kasi kanina sabi, puno na. So nakita nga ng professor na nag-iisip sila, kumuha ulit siya ng isa pang bucket, isang timba ng sand o ng buhangin, ibinuhos niya pa ron at siniksik niya at nagkasya pa rin yung buhangin na iyon. At ang tanong niya ulit, puno na ba ang jar na ito? Ang sagot nila yan, no, hindi pa rin. Sabi nila, tama kayo. At kumuha pa siya ng isang pitchel ng tubig at ibinuhos niya doon sa jar na iyon. At ano nangyari? Ang tanong niya ulit, is this jar full? Ang sagot nila ay, yes. No? Pero ang sabi ng professor, ano ang lesson na matututunan natin dito sa aking itinuturo? Ang sabi ng isang estudyante, pabibo pa at tumayo, ang sabi niya, the point is, no matter how full your schedule is, if you try really hard, you can always fit something more into it. Sa Tagalog, kahit napaka-busy ng schedule mo, kung ipipilit mo ang isang bagay, magpagkakasya mo naman ang iyong schedule. Tama ba, mga kapatid? Ang sabi ng professor, mali. Hindi yan ang pinupunto ko. Ang pinupunto ko rito ay put the big rocks in first para mailagay mo rin yung mga malaliit pa. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid? First things first. Amen po, mga kapatid? Amen. Unahin mo muna yung malalaki para yung mga maliliit ay magkasya. Sapagkat pag inuna mo na yung maliliit, baka hindi mo na maisaksak yung malalaki. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Now, example, sinabi mo, gusto kong maging manager. Pero dun lang sa mga maliliit na bagay o malalaking bagay, kagaya ng time mo, hindi mo ma-manage ang iyong time. Paano ka magiging manager? Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Dapat marunong kang i-manage kahit ang iyong oras.
So ang problema madalas, hindi mo alam ano ang malalaki, ano ang maliliit na bato sa iyong buhay para magawa mo. Can you hear amen? Kasi marami kang trabaho, marami kang ginagawa sa iyong bahay, sa school, even in the ministry, in our relationship with God. Ano bang unahin natin? Ang relasyon natin sa Diyos o ang ating mga trabaho at ginagawa sa buhay? Are you with me mga kapatid? Kayo pong makakasagot ng mga bato na yan. Are you with me? Amen po mga kapatid? So, big rocks in first. Unahin mo muna ang mga malalaking bato na ito. Can you hear amen? Question, next. What could be the big rocks that we need to put on first? No, ano po ba yung mga pwedeng malalaking bato na pwede mong unahin sa iyong buhay? Unang bato, rock number 1. Ano po yon, everybody? To forgive those who hurt you. Okay ba yun mga kapatid? Parang sa iba, malaking bato ito eh. Unahin ko muna to. Magpatawad. Andiyan po ba yung mga kapatid? Pangalawang bato, ano po yon? To serve the undeserving. Amen po ba mga kapatid? Sige na nga, paglilingkuran ko na yan. Sige na, bibigyan na kita kahit hindi ka deserving. Can you hear amen? Sapagkat minsan mahirap bumunot sa taong hindi naman kaibig-ibig. Are you with me mga kapatid? Minsan malaking bato yan sa iba. Number 3, ano po yon? To pray for your enemy. Madali bang ipag-pray ang iyong kaaway? Minsan pinagpipray talaga eh. Kaya lang ang pray negative. Lord, yung kaaway ko, sige na Lord, pagalingin mo na siya. Andiyan po ba yung mga kapatid? Kaya lang minsan yung iba negative ang panalangin. Are you with me mga kapatid? So minsan malaking bato yan, unahin mo yan. Number 4, what is that? To love people you don't like. No? Mahalin mo yung kapwa, ang yung kapatid na hindi mo namang gusto. Minsan malaking bato po yan. Can you hear amen? And number 5, ano yan? To give more to the needy. Hindi ka lang basta magbibigay. Ano pang sabi? To give more. Amen po ba mga kapatid? Kayo ba'y kayang magbigay para sa Diyos? Sabi na, kanina lang nagbigay na ako, humihingi na naman kayo. Magbibigay na naman ba? Minsan malaking bato para sa mga tao ang pagbibigay. Can you hear amen? Kaya minsan hindi lumalago ang bulsa nila kasi akala nila ang pagpapala ay nasa pagtanggap. Mali, ang pagpapala, sabi ng Diyos sa Biblia, ay nasa pagbibigay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me mga kapatid? So, you can see that. Anong bato ang pwede mong unahin sa iyong buhay? Amen po ba mga kapatid? In relation to that, gaya ng pagsunod natin sa Diyos, merong malalaking mga bato o utos ang Diyos na ibinibigay sa Biblia. Tingnan nyo po ito. There are 613 mitzvots. Pag sinabing mitzvots, commandments. No? Ang dami. 613. Pero may binigay lang ang Diyos na kilalang kilala. 10 commandments. Ang tanong, kabisado mo na ba? Sino nakakabisa? 1,000 pesos. Wala. Kaya naman, hindi mo kabisado, dumating si Jesus, pinanganak siya, at binigay na lang niya ang 2 new great commandments. Sinabi ko na kanina, ano yon? Love God and love people. Tandaan niyo po yan, 2 na lang. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? So, pwede mo nang sundin ang mga bagay na pinag-uutos ng Diyos kung alam mo ang 2 malalaking bato na ito sa ating bato ng pananampalataya. Can you hear amen? Mahalin ko lang ang Diyos? Mahalin ko lang ang aking kapwa? Okay na? Yes. Why? Next. What are these 2 big rocks in God's commandments? Ito po yung pinagtatalunan ng mga teachers of the law, ng mga rabbis noon. No? Kaya lang ang tinanong nila, sinubok nila, ay ang master teacher. No? Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. At anong kanyang sagot? Matthew 22:34-40. Sabayan nyo nga po ako mga kapatid. But when the Pharisees heard he had silenced the Sadducees with his reply, they thought up a fresh question of their own to ask him. 35, one of them, an expert in religious law, tried to trap him with this question. So gusto niya lang hulihin siya, no? Na magkamali sa kanyang sasabihin. 36, teacher, which is the most important commandment in the law of Moses. 37,
Jesus replied, "You must love the Lord your God with all of your heart, all of your soul, and all your mind." 38, this is the first and the greatest commandment. So malaking ba to? Greatest commandment. Amen? 39, everybody. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. All other commandments and all the demands of the prophets are based on these two commandments. No? So natumbok ni Lord yung tumpak na sagot sa kanilang pinagtatalunan. Ano ba yung dalawang malalaking bato o utos na pwede mong unahin para masunod mo ang utos ni Kristo at ang utos ng Diyos? Ano po yon? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Palapakan naman natin ang ating Diyos sa buhay. So simple. Amen po ba? Kaya ang sagot natin sa tanong kanina, what are these two important big rocks in God's commandments? Ano pong sagot natin? Love, next po, love God and love people. Sabihin sa katabi, unahin mo ito. Amen po ba? Sa kabila naman, unahin mo ito. Kasi pag ginawa mo ito, nakakasunod ka na sa lahat ng utos at maging sa 10 utos. Can I hear amen? Amen po ba? Talaga? Opo. Sabi po ng Bible, let me give you a proof. Romans 13 verse 9 to 10. Malapit na po akong matapos. Sabi diyan, the commandments: do not commit adultery, do not commit murder, do not steal, do not desire what belongs to someone else. All this and any other besides are summed up in one command. Familiar ba kayo doon sa do not commit adultery, do not commit murder, do not steal? Ano po ito? 10 utos. Ito po ay sinamarize into one command. Ano yon? Love your neighbor as you love yourself. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Isa na lang. Sabi sa katabi, isa na lang. Verse 10, look at this. If you love others, you will never do them wrong. To love them is to obey the whole law. Amen po mga kapatid? Yung 613, yung 10 utos, love lang pala at masusunod ko na lahat ng ngayon. Can I hear amen? Because to love is to obey the whole law. Can I hear amen mga kapatid? Amen po ba? Yung 613, nakapaloob doon ang 10 utos, ginawa na lang dalawa, love God and love people. And Jesus calls them the greatest and most important command, the big rocks of our salvation. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya pag mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang Diyos, nakakasunod ka na sa lahat ng utos ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me mga kapatid? May natutunan po ba kayo? Now, kung kaya mong sundin yung dalawang malalaking bato na to, kaya mo na rin yung mga maliliit na utos ng Diyos tungkol sa love. Can you hear amen? Ano ba yung maliliit na yon? Sa last verse natin, 1 Corinthians 13. Are you familiar? 1 Corinthians 13, 4 to 8. Everybody, sabay-sabay. Love is patient and kind. May pasensya ka na at mabait ka. Love is not jealous or boastful or proud, hindi mayabang. 5, or rude. Love does not demand its own way. Hindi siya mapilit. Kasi ang true love, it is not forced. Kusa yan. Sabi sa katabi, kusa yan. Amen? Hindi po pusa, kusa. Amen po ba? Love is not irritable. No? Madaling mairita. Love, and it keeps no record of when it has been wrong. No? Hindi siya nagtatanim ng mali sa kapwa. Verse 6, it is never glad about injustice, but rejoice whenever the truth wins out. 7, love never gives up. No? Tinanggihan ka lang, give up ka na agad? No, love never gives up. Love never loses faith. It is always hopeful, and it endures through every circumstances. Verse 8, everybody, love will last forever. Amen po ba mga kapatid? So madali na lang sa'yo na magmahal sapagkat kaya mo nang gawin ang mahalin ng Diyos at mahalin ang iyong kapwa. Kasi meron ka ng agape kind of love. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And if it's
if it's your desire to grow in your capacity to love God and love people, dapat matutunan natin ito. Ano po yan? Next po. Ayan pala. Love like Jesus. Sa mga po. 1, 2, 3, go. Love like Jesus. Amen po ba? Kasi si Jesus, pag nagmahal, dinedemonstrate niya, pinapakita niya, pinaparamdam niya talaga na mahal ka niya. Can you hear amen? Sana ganun din po tayo. Let us learn to love like Jesus. Amen? May natutunan po ba kayo? So what is our Macarius challenge, everybody? Yun din. Learn to live and love like Jesus. Isa pa po't malakas. Learn to live and love like Jesus. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Wala nang ibang kayang magmahal ng wagas, ng totoo, ibibigay pa niyang kanyang buhay maliban kay Jesus. Amen po mga kapatid? Pero kailangan mo itong matutunan. Amen po ba? Hindi ito biglaan na nasa iyo. You need to love, to learn to live and love like Jesus. Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na ang inyong kabutihan ay namumutawi sa aming mga buhay. We are people undeserving. We are unlovable. At marami pong time at pagkakataon hindi namin deserving na mahalin mo kami, Panginoon. Sapagkat nililimot ka namin, nagpapabaya kami. Pero Panginoon, salamat sapagkat ang pag-ibig mo sa amin is unending love. Hindi natatapos, hindi humihinto, hindi tumitigil. Panginoon, turuan mo po kami kung paano po umibig ng totoo, ng puro, at ng perpekto, Panginoon. Sapagkat minsan po, O Diyos, ang aming naibibigay ay kalahati lang. Minsan ay wala pa nga, Panginoon. And yet, Lord, you have taught us to love unconditionally, to give our 100%. And that is by showing our love with our neighbor. Ipakita ang aming pagmamahal sa aming kapwa. Panginoon, bagaman mahirap po ito, naniniwala po kami na kaya namin gawin ang mga bagay na ito. Lord, salamat po sapagkat tunay na ikaw lamang ang umibig sa amin. Wagas na pagmamahal, there's no greater love than the love that you have given us. Kaya naman, Ama, turuan mo kami that we may learn to live and love like Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Maingat tayong binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, learn to live and love like Jesus. To God be all the glory. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Good morning po. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Kung nag-bless po ang lahat, ready na po tayo sa ating pagbibigay. Amen. Starting today, February 25, lahat po ng ating grace giving envelope is tayo na po ang kukuha sa likod. Nasa atin po yon kung kukunin natin siya bago tayo pumasok sa church or pagpasok natin sa church, kukunin na natin siya or kukunin po natin siya pag grace giving time na. Tayo na po personally ang kukuha. Hindi na po siya iaabot ni Sister Pe. Okay po? Bigyan niyo po ako ng onting time, mga 1 hour lang. 1 hour lang po. Explain ko lang po ulit ang ating purpose ng mga papel sa loob ng envelope. Sa loob ng envelope, meron po siyang ganitong papel. Kasi sa tuwing titingnan po namin yung envelope nyo or magbibilangan na po, wala po tayong prayer request. Wala na po ba tayong mga panalangin sa Diyos? Nakuha na po ba natin lahat?
Amen kung nakuha na po natin. So, pwede po tayong maglagay kahit wala po siyang nakalagay kung pangalan. Please pray for me, for my health, good health, ganun po. Malaking ano na po yun, malaking bless na rin po yun. Kasi may effort po may effort sa papel. And then, sulat po natin. Wala naman pong nakakaalam kung sino po yung mga nagbigay. Kahit magkano po yung laman yan, isulat nyo po kung sino yung nagbigay. Kasi by next Sunday, bago na po ulit yung papel. Hindi nyo po yan makikita. Unless, kung hindi nyo po sinulatan, nandyan pa rin po yan. Amen po? Amen. Explain ko lang po. Name, pangalan nyo po, phone number, and messenger account kung meron po kayong FB. Para lang po ma-notice po kayo na we already receive your grace giving. Thank you for the blessing, ganyan. Okay? May mga ways to give po tayo. First, yung personally, using our envelope. And then second, bank transfer, makikita po natin yan doon sa ating loob ng papel. May nakalagay po dyan. Account number ng China Bank. So, kapag hindi po tayo nakapagbigay dito or nasa labas po tayo, ay, kailangan ko palang magbigay, hindi pala ako nagbigay. Sakto, nasa bangko ka, pwede tayong magbigay. Marami tayong ways to give para kay Lord. Si Lord nga maraming paraan para i-bless niya tayo. Natutulog ka, nasa labas ka, o nasa ang lupalop ka ng mundo, binibless ka niya. Tayo pa kaya? Diba? Dapat wala tayong maraming dahilan para hindi makapagbigay. Dapat marami tayong dahilan para makapagbigay. Amen? Amen. Lastly, sa GCash, na binago na po natin siya para mas pinadali po natin ang ways to give. Sa envelope po natin, magbibigay si Sister Mary ng sticker, ng QR code. Kunwari nyo po. Yung cellphone nyo, iscan nyo lang po yan sa GCash. Yan. Pagka-scan nyo po, kayo na pong bahala kung magkano ibigay nyo. 5 million, yon, mga ganon. Okay po yon. Wala pong problema doon. Yon. Din para po hindi nyo na itatype yung number. Pinakamabilis na ways to give na po ito. Amen po? Kung nakalimutan lang natin, wala tayong cash on hand, meron naman tayo cash on GCash. Diba? Marami tayong ways to give para hindi natin kailangan magdahilan para hindi maibalik sa Panginoon yung blessing na dapat naman talaga sa Kanya. Amen po? Amen. Last na po. Meron po tayo ditong I love my pastor and I love my care leader. So, pwedeng directly kay pastor mo ibigay o directly kay care leader Sister Tess, Sister Marian, di ba po? Ganun po. It's up to us kung sino yung nakapagpa-bless sa atin. Ayan po, na your name, kunyari, pangalan ko, Gorgeous, yan, ako yung nagbigay. Pwede rin hindi mo nalagyan kung low key. So, date, kung kailan mo binigay, then amount, 5,000. Di ba? Ay, mga ganon, di ba? Kasi sa atin, iba yung kapag na-bless ka ni Lord, mababang halaga na sa atin yung mga ganyan. Or kung ano man yung pinakamaluwag sa puso natin. Sabi nga, di ba, alam naman ni Lord na gusto mong magbigay. Pero